Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na wala hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kaniya. Kaya hindi naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naranasan niyo na po bang matakot sa isang tao na akala ninyo'y kayang-kaya ninyo? At naranasan niyo rin po bang maging matapang sa isang tao na akala ninyo nung una ay kayang-kaya kayo? Karaniwang kinakaya natin ang mga taong mas maliit, mas mahina at mas kaunti kaysa sa atin until ma-realize natin na meron pala silang backer na hamak na mas malakas, mas malaki at mas marami kaysa sa atin. Kung paanong karaniwang kinatatakutan natin ang mga taong higit na malakas, malaki at mas marami kaysa sa atin until ma-realize natin na sila'y napakaliit lang pala, napakahina lang pala, napakakaunti lang pala kung ikukumpara sa napakalakas, napakalaki at napakaraming backer natin. Kaya ang lesson ay, bago tayo sumuong sa isang laban, tiyakin muna natin kung sino ang backer natin o ng kalaban natin. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinasabing masithing pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ni Kristo. Take note, ang sabi, masithing pagnanais. Ibig sabihin, excited siya, gigil na gigil siya. Usigin at patayin sila. And I don't think mararamdaman niya yung excitement na yan, yung gigil na yan, yung masidhing pagnanais na yan, kung hindi niya iniisip na kaya niya ang mga kalaban niya. After all, siya si Saulo, isang makapangyarihan at maimpluwensyang Pariseo. Nasa kanya din ang suporta ng mga matatanda ng bayan, ng ibang mga Pariseo, ang lahat ng mga Pariseo. At sino ba naman itong mga unang Kristiyano? Minority ito kumpara sa lahat ng mga Hudyo. So hindi malayong ang isip ni Saulo. Hindi lang niya sa kaya ang mga kalaban niya, kundi kayang-kaya pa until he realized napakatindi ng backer na mga kinakalaban niya. Maliwanag ang tanong ng Panginoon kay Saulo. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Hindi lang pala pipitsukin ang backer ng mga unang Kristiyano. Dahil napakamakapangyarihan nito. Biruin mo, sa isang idlap, pinabagsak siya at binulag sa pamamagitan ng isang napakanakasisilaw na liwanag. Actually, hindi lamang backer kundi kaisa talaga ng mga unang Kristiyano si Kristo. Kaya nga ang tanong ay, Saul, Saul, why do you persecute me? Hindi naman sinabi, Saul, Saul, why do you persecute my followers? In-identify ni Kristo ang kanyang sarili sa mga unang Kristiyano na pinipersecute ni Saulo. So much so na kung ano ang gawin niya sa kanila ay diretso niyang ginagawa kay Kristo. And so imagine kung anong na-realize ni Saulo sa pagkakataong ito na nagkamali pala siya ng kinalaban. Hindi lamang siya nakakita ng katapat, nakakita siya ng sobra-sobrang dihamak sa kanyang kapangyarihan. Kaya po ito'y paalala sa mga pang-api dyan. Malamang po sa kayo at hindi ang mga inaapi nyo ang dapat tanungin ng kilala mo ba ang kinakalaban mo?
Kayo ang dapat tanungin. Lalo pat kung ang inaapi nyo ay nagpapakabuting tao, sumasampalataya, kumakapit, humihingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo. Ay, katulad ni Pablo, mabibigla na lamang kayo isang araw na ang tindi pala ng kinakalaban ninyo, na hindi pala kayo kailanman pwedeng manalo. On the other hand, ito naman ay napakalaking konsolasyon sa sino mang tagasunod talaga ng ating Panginoon. Sa anumang laban po natin sa buhay na ito, kapag tayo inaapi ng sino mang tao o ng sino man sa mundong ito o anang anumang pangyayari, inaapi tayo ng problema, dinudurog tayo ng problema, hindi po tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. In a sense na hindi lamang tayo babackupan ng Panginoon, sasamahan niya tayo. So much so na kung ano yung pain na inflict sa atin ay ini-inflict sa Kanya ng diretsyo. He is not a distant God who just watches us suffer. He suffers with us. Hindi lamang siya aware na naghihirap tayo. Nararamdaman niya mismo ito. Kaya makakaasa tayo ng katarungan at panalo. Sino man o ano man ang kalaban natin sa mundong ito. Pero sana tulad din ng mga unang Kristiyano na quality ang pagiging Kristiyano. Maging ganun din po sana tayo. Maging tunay tayong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya talaga tayo, magpakabuti talaga tayo, manindigan talaga tayo para sa Kanya. Hindi yung Kristiyano lamang tayo sa pangalan. Hindi yung na-identify lamang tayo bilang Kristiyano sa pangalan. Dahil tayo nagdarasal, dahil tayo nagsisimba, dahil tayo nakikita sa simbahan, pero hindi dahil sa ating buhay. Hindi yung sumasampalataya lamang tayo when everything is fine. Hindi nagpapakabuti lamang tayo kapag mabuti yung kaharap natin, kapag mabuti yung sitwasyon. Hindi yung naninindigan lamang tayo on selected truths lamang or katotohanan. Ay hindi po natin mararamdamang tunay na kaisa natin ang Panginoon pag ganyan. Sapagkat kung gusto natin maging tunay na katawan ni Kristo, so much so that what happens to us directly happens to Him, we should not just represent Him. We should strive to be like Him. Kung gusto natin yung nararamdaman natin ay diretsyong maramdaman ng Panginoon natin. Kung gusto nating masigurado ang ating pagkapanalo sa sino man o anuman ng kalaban natin, dapat maging seryoso, intentional, totoo ang pagiging Kristiyano natin. Indeed, pwede pa rin tayong saktan, pwede pa rin tayong pahirapan, pwede pa rin tayong patayin ng sino man o anumang kalaban natin sa mundong ito kahit na tayo talagang identified na kay Kristo, kahit na tayo nagiging tunay ng mga Kristiyano bilang katawan ni Kristo. Pero hindi tayo matatalo. Yun ang assurance mismo na binigay sa atin ni Pablo na dating si Saulo sa Roma 6:8. If you have died with Christ, we shall also live with Him. Hindi tayo matatalo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalo pat sa Ebanghelyo ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon na ibinibigay niya talaga ang sarili niya sa atin na sino mang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng kapangyarihan niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samok sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samok. Alam kong diringgin ng Diyos ang samok ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samok. Ng Diyos ang
pagsamo ko. Pumikit tayo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat hindi mo lamang ako pinapakapan. Dinadamayan mo talaga ako. Kaya sinabi mo, alam mo na ang kailangan ko bago pa ako humiling. Dahil ikaw mismo ang nasasaktan pag sinasaktan ako. Alam mo ang dahilan ng mga luha ko. Naintindihan mo rin ang mga pinagdaraanan ko. Ito sana, Panginoon, ang siyang magpalakas ng loob ko na hindi ako nag-iisa sa laban ko. Kasama kita. At kapag kasama kita, imposible na walang mangyaring maganda. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magpakatunay na Kristiyano ka lang. Totoong katawan ni Kristo. Para mas maramdaman mo ang pag-ahari niya sa buhay mo. At kung nag-ahari na siya, imposible na hindi ma-resolve ang mga problema. Na walang kapuntahang magandang mga problema. Imposibleng masiphayo ang ating pananampalataya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil kasama mo siya kung lalapit kay Jesus. Lumalapit siyang lagi sa iyo. Lumapit ka na talaga sa Kanya. Suko mo na talaga ang buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon na magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.